Meron silang mga pinopropose ngayon about Lenny Bangag and Risa Virus Bangag or Bam Bangag. O, di ba? Parang kinain lang nila ang kanilang mga suka. Why? Kasi itong mga taong ito, di ba? Kaya napatalsik si Marcos Sr. dahil alam ng mga dilawang ito na magnanakaw, manggugurgur ang pamilyang Marcos. So ngayon, sanib puwersa sila versus Inday Sara Duterte kasi wala na silang choice kundi lunukin ang kanilang mga isinuka. So, eto yung mga politiko na hindi nyo dapat pinagkakatiwalaan. Grabe talagang pakikipaglaban nila dyan dahil isinisi mismo ng pamilyang Dilawan, okay, ang pagkamatay ni Ninoy. 'Di ba? Kung babalikan ninyo, yung mga anti-Marcos, galit na galit kayo dahil namatay si Ninoy, yun ang mga niyo, 'di ba, pinaglalaban ninyo. At dahil nga dito sa sa pagnanakaw ng Marcos Jr., nagkaletse-letse ang Pilipinas. So syempre ang Dilawan, ano pa ba mga tawag sa kanila, pati NPA, naniniwala sila na nung panahon ni Marcos Sr. ay talagang kinawawa ang taong bayan. Ninakaw ang pera, pagmamalupit, nandoon yung mga pinagugurgur. Mayroong gano'n, no? Mayroong ganong pag-uusap na magsasalib puwersa sila. Dahil nga ang pinakamalakas na kandidato kung mag-election ngayon, si Inday Sara, wala naman eh. Di ba si Bangag negative? Ano pa ba ito mga Dilawan? Natalo na nga sila lahat eh. Na-shoot na nga sila sa Inodoro eh. So wala silang choice kundi lunukin ang kanilang mga suka at kalimutan yung mga pinaglalaban nila para daw sa taong bayan. So meaning, kung wala talaga silang ipinaglalaban para sa inyo, ang pinaglalaban nila ang pwesto, money, and power. Makaupo sila para may pera sila, meron silang power. But they are not fighting for you, for the country. Nakita nyo? Kasi kung may pagmamahal ka sa bayan, nanindigan ka, like si Risa Virus, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, anti-Marcos na yan. Tapos all of a sudden, ngayon, gusto nila makipag-tandem sa mga Marcos, sa mga kawatan, gustong kalimutan ninyo na ang mastermind ng lahat ng kahirapan ninyo ngayon, noon at ngayon, ay ang Marcos family. So na gusto nila makipag-tandem. So anong ibig sabihin yan? Napakasimple. Wala silang pagmamahal sa Pilipino. Hindi sila para sa bayan. Ang ginagawa nila ngayon ay atakihin si Inday Sara, ang mga Duterte, na minsan sa 6 na taon ay naramdaman ninyo na kahit papaano ay nagbago ang Pilipinas. Hindi kasi nila kaya yun eh. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte naman talaga, nakita nyo naman yung mga malalaking negosyo ay gustong tuliin ni PRRD, yung mga tax evader, nakagbayad ng taxes, pero look at us now sa Pilipinas. Yung mga tax evader, katabi ni Lisa Tanas, ni Bangag, nabibigyan ng mga pabor sa kanilang mga negosyo, kaya galit na galit sila sa mga Duterte. Kaya nga ito, di ba, naghain na naman yung mga kaparian at saka mga madre dito sa third impeachment laban kay Inday Sara. Ano sinisigaw ng mga kaparian? Kaya hindi na ako nagsisimba eh. Dahil sa inyo, well, sa pag-visit namin dito kahit papaano, binisita natin ang mga magagandang simbahan, but hindi naman lahat demonyo, no? Pero itong mga paring ito, pare madre, dyan sa Pilipinas na sinasabi dapat mapanagot si Sara Duterte sa kanyang confidential fund at kung ano-ano pang mga fabricated issue na kailangan daw managot si Inday Sara. Paulit-ulit na lang tayo na itong mga pare at madre na to at ang si De Lima ang nag-endorse niyan. Itong third impeachment laban kay Inday Sara. Bakit? Siyempre, nung panahon ni De Lima, na-booking natin na matakaw siya sa Saba, hindi mo talaga masisisi si De Lima na galit sa mga Duterte dahil nabuking yung kanyang paglabas-masok dun sa Bilibid, pakipag sa kanyang driver na may asawa. So mabubuhay siya talaga si De Lima sa mga Duterte dahil nabukelya siya. Pero ngayon, ayaw nila tigilin si Sara, bulag sila dito kay Bangag, kay Lisa Tanas, sa billion-billion na ninakaw, na in-expose mismo ng dati nilang Committee on Appropriation Chair na si Zaldico. And I hope Zaldico, no? Well, may mga pasabog pa yung ating whistleblower. Ayaw tigilan si Inday Sara kasi nga, alam na matatalo sila sa 2028. Sino boboto sa tandem? Lenny, italo na nga eh. Pero in fairness di ba binoljak natin si Lenny nung tayo ay Bangag supporter pa. Tama naman si Lenny. Pero, although hindi pa masyadong visible yung pakikipag-kiss ass ni Lenny dito kay Bangag, pero tignan natin. Kasi if you compare, si Lenny, talagang ginastusan yan ng Bangag administration, okay? Dito ako naniniwala na ang Bangag administration, si Lisa Tanas, without me knowing, nung ako'y supportado nila, ay nagbabayad talaga sila doon sa mga trolls sila para tirahin si Lenny. Sa part ko, walang ni pisong nagbayad sa akin para manindigan dito sa mga kapalpakan ni Lenny Robredo. Pero ngayon, Lenny, nakikita mo na, di ba? Tama ka nga.
na talagang may troll si Bangag. Pero hindi ako kasali doon. Okay? So sana, Lenny Robredo, ikaw, manindigan ka. Dahil tama ka, mali ako eh. Tama ka na magnanakaw si Marcos Jr. Tama ka na dapat, never again. Pero wag kang, well, ano in-expect mo? Yung kaibigan mo si Loida Nicolas Luis, di ba? Nagchabi-chabi na kay Satanas. I don't know sa'yo, Lenny, kung may paninindigan ka pa. Sabi ni Bing, how sure na makipag-tandem si Lenny kay Bangag? Yun na nga, mga kababayan. Hindi naman sinabi natin dito na magta-tandem sila. Yun yung pinopropose ng mga kampo ng mga kabangagan nila. Lenny, I don't know. Well, kasi may mga financer yan, di ba? May mga donors yan. May nagdidikta kay Lenny. I hope, di ba, manindigan ka na ikaw ay anti-Marcos sa dahil sa iyong what you call it, paniniwala na magnanakaw ang mga Marcos, mamamatay tao mga Marcos, mandaraya at lahat-lahat na. So wag mong kakainin yung suka mo, Lenny Robredo. Kasi tingnan mo, okay? Kasi tama ka eh. 'Di ba? Tapos na ako sa iyo noon nung eleksyon. 'Di ba? Yung pagka-syunga-syunga bells, mga eksena mo, ginawa kang katawa-tawa ng mga campaign manager mo. Ano yun, ano yun? Yung mga kalokohan na pinagagawa sa'yo, yun ang babantayan natin. Pero sa totoo lang, ano daw? Sabi nitong troll, wala kang karapatan para sabihan si Mayor Lenny. Anong walang karapatan? Hello? 'Di ba? Boba ka rin ano. 'Di ba? May karapatan ang bawat Pilipino na magkomento. Syonga bells. Talo na nga si Maroa, si Lenny pa kayo? Oo nga. Marami talaga akong sinasabi kay Lenny. Ngayon, kung tatandim siya sa mga bangag, lalo siyang syonga bells. Yun ang gusto nila, kain suka sila. Kasi nga, hindi nila kaya si Sara. Hindi nila kinakaya si Sara, kaya kailangan magsanib puwersa ang mga rebelding NPA, makakaliwa, ang mga bangag. Kaya kung sino-sinong mga inahalungkat, binabayaran ng bangag administration para magtestigo laban kay Inday Sara, gumawa ng mga fabricated stories para sa kanilang first, second, third impeachment. 'Di ba? Patungkol itong tignan mo na lang yung Madriaga na 'yan. 'Di ba? Alam naman natin na inuutosan ni Satanas 'yan, yung mga julol diyan na maglabas-pasok sa bilangguan para bigyan ng script itong si Madriaga. So kaya itong mga pari at madre na ito na gustong patalsikin, gustong i-impeach si Inday Sara, mga losers talaga yan, mga talunan at mga bayaran. Kaya ang tanong ng mga kababayan natin, magkano ilang maleta ang binayad? Di ba? Ilang maleta para mag-file ng ganyang impeachment complaint. Pero kung talagang para sila sa mga Katoliko, kasi mga pare, madre yan eh, para sa mga Katoliko at sa bayang Pilipinas, bakit hindi sila nag-file ng impeachment complaint laban sa isang adik, botomesang kawatan ng bilyon-bilyon na pondo ng bayan na si Bangag Jr.?